nag-grade 1, nag-high school, after high school, college. So, sabi niya, bakit ganito yung tao? Sa buhay niya, sumusulong siya, he moves forward, no? He continues to develop. Ang tanong, sabi niya, kung matalino ang Diyos, kung matalino siya, bakit hindi niya ginawa na habang tayo tumatanda, habang tayo sumusulong, tayo ay lumalakas dapat? So sabi niya, hindi ganito yung kalagayan ng tao. Ang kalagayan ng tao ay habang sumusulong sa buhay, dumadami yung kanyang mga karanasan, dumadami yung kanyang mga ari-arian, mga possessions, marami siyang nakikita, mga kaibigan, parami ng parami, natatambak sa kanya. Bakit naman ang katawan niya ay pahina ng pahina? Iyon ang kanyang argument. So sabi niya, kung may Diyos na lumalang ng tao, hindi matalino. Hindi matalino ang Diyos na lumalang sa tao na habang lumalaki, tumatanda, sumusulong sa buhay, pahina ng pahina ang katawan. That is a bad creator, sabi niya. So ganun yung dahilan niya. Why I don't believe in God. So, ang tanong, totoo ba yung sinasabi niya na habang sumusulong tayo sa buhay, humihina yung katawan natin? Sa palagay ko, totoo. I think all of you will agree na habang sumusulong sa buhay, pahina ng pahina yung katawan. Kaya nga sa Olympic Games, ang mga athletes sa Olympic Games, this is an international palakasan contest, no? Pagalingan. Ang mga sumasali sa Olympic Games ay year 10 or 11. Pwede na yan sa gymnast. Puntang 16, 17, 18, yan. The height of the power of man, no? Yung lakas ng tao. Makikita sa mga athletes ng Olympic Games. International yan eh. All over the world. At pag ikaw ay 25 years old na, at lalo na pag 30 years old, hindi ka na pwede sa Olympic. O kaya, pwede kang sumali pero mananalo ka pa kaya? Tama ba yun? Olympic Games from 10 to 25, pwede pa. After 25, pwede pa pero in one Olympic Games, I was watching isang diver. So, he was being televised on top of the jumping board. Mataas yung jumping board at malalim ang swimming pool. Ang sabi ng announcer, this will be the last entry, the last dive of the diver because he was 30 years old. He was the oldest in the Olympic Games. At ngayon, nakatingin yung TV sa kanya, close up via Zoom, at he was ready to jump. Okay, so yung mga tao tumingin sa kanya, nagpalakpakan kasi he was the oldest and what was the last time he would participate in Olympic Games. I was watching also the TV during that time. Eto na, nung ready na siya, he took his position, tinignan niya yung tubig, itinaas yung kanyang kamay, and he jumped from the jumping board. Alam niyo yung nangyari, napanood ko ito, nung tumalon siya sa jumping board na napakataas, umikot siya, pero yung ulo niya tumama sa jumping board. Kaya yung pagbagsak niya, simplang talaga, tinatawag na simplang. Sumimplang siya, 30 years old, nagdadive ba, sumali pa sa Olympic. Ayun, that was quite I was happy kasi nakita ko nabangga yung ulo niya sa diving board, nasira na yung form niya. Lumagapak yata siya sa tubig, nauna yung tiyan Why?
he was old for the Olympics. 30 years old, ha? Kala natin batang-bata pa. So, ibig sabihin, hindi na ako pwedeng sumali sa Olympic Games. I am 78 years old na. Hindi na ako pwede sa Olympic Games. So, ang argument noong sumulat ng article, why I don't believe in God, is we become weaker as we advance in years. And according to him, hindi matalino yung Diyos na lumalang sa tao na ang kalagayan ay ganito, kalagayan natin ngayon. Alam niyo, nung bata pa ako, I took care of my body. Hindi ko akalain na pagdating ko sa old age, magkakaroon ako ng maintenance. Oh, yung mga senior sa inyo, paramihan tayo ng maintenance. Bakit? Humihina na yung katawan natin. Pahina ng pahina. Kahit anong maintenance ang gawin natin, gamitin, 100 years old. Okay, hahangaan ka niyan, makakatanggap ko pa sa government, no? 100 years old. Pero, ano na yung kalagayan mo? 100 years old, buhay ka pa nga. Pero, ilan na yung tungkol mo? Ilan ang wheelchairs na ginagamit mo? O, umabot ka ng 105 years old. O, 110 years old. Nako, magiging ano ka na, famous. Internationally, ipapublish ka sa magazine, the oldest human being, 110 years old. Lalo na pag umabot ka ng 120. O pagkatapos, aabot ka pa kaya ng 130. So tama yon, sabi nung sumulat ng Why I Don't Believe in God, yung kalagayan ng tao ay parang nakakalito. No? Sa halip na habang tumatanda, we gain experience, knowledge. Ang gusto niya, dapat ang katawan natin ay palakas ng palakas. At hindi magkakasakit. Yung mga sakit para sa mga bata lang yan. Pag tumatanda ka na, dapat kung matalino ang Diyos, palakas ng palakas yung katawan. So at 200 years old, lumilipad na tayo. So ang gusto nung sumulat ng article, pagdating ng araw, lahat tayo ay supermen and women. Gusto ba ninyo yon? Hindi hihina yung katawan nyo, laging palusog ng palusog. Sabi niya, kung matalino si Lord, ganyan dapat ang ginawa niya sa tao. Palakas ng palakas, palusog ng palusog, payaman ng payaman sa kanyang mga experiences, sa mga kaari-arian niya. So that's what's his argument. Okay? So, totoo ba yung sinasabi niya? Humihina? Yes, totoo. Hindi lang humihina, nagkakasakit. At maraming sakit. Sa buto-buto, lower back pain, puso, yan, muscles, tiyan. Dahan-dahang mawawala yan. Kahit anong gagawin natin, no? Ang pare naming pinakamatanda umabot ng 105 years old. Isa siyang European, naging chaplain sa Lord's Hospital. He was my professor in Latin, ha? Tinuruan niya kami ng Latin for 1 year. Since tantos amor casus coniuscere nostros, et brevere Troie supremo maudiri laborem, quam conimus feminisi horet, luctuque refugiet, incipiam. Yan, tinuro sa amin yan. Latin. He died at 105 years old. Yung paring yon na pinakamatanda sa amin so far, kapag mayroong namamatay na bata, na pare, nagtatampo siya kay Lord. Sasabihin niya, nako, nakalimutan na naman ako ni Lord. Laging yun ang kanyang hinaing. Hanggang kailan pa kaya ako? Nakalimutan na yata ako ni Lord. Nagtatampo siya kay Lord kasi humahaba yung buhay niya. Gusto ba ninyo yon? Abot tayo ng 100 years old, 150, 200 years old, 250 years old. Gusto niyo ba yon? Alam niyo, mayroon akong nabasang kwento. Sabi niya, in the future, magkakaroon ng
may imbento yung forever pill. Isang tableta na pag ininom mo, hindi ka mamamatay. I read a story about that. Pero yung pill na yon, yung tablet na yon, you can only take it when you are 18 years old and above. Pagdating mo ng 18 years old, you are going to make a choice to drink the forever pill or simply to die at old age. Ayon sa kwento na nabasa ko, maraming nag-take ng forever pill. Ibig sabihin, hindi sila mamamatay. So, yung iba sa kanila umabot ng 150 years old, dahil sa bago pa na-invento yung pill hanggang 200 years old. Nung dumating yung mga uminom ng forever pill sa 200 years old, merong nag-interview sa kanilang lahat. No? So, ilang mga daan din yon to make ng forever pills. Nung in-interview sila, pinakinggan nila ano yung mga sitwasyon sa buhay, masaya ba siya, anong nangyari sa inyo, malakas na kayo, 200 years old na. Alam niyo na tuklasan nila sa interview, halos lahat ng na-interview nila na 200 years old, halos lahat nagtangka ng magpakamatay. Many of them tried to commit suicide. Bakit kaya? Dahil sa pagod. Pagod na sila. Pagod na sa pagkakain ng adobo, na pinakamasarap. Pagod na sila sa lahat ng mga mapapanood, mapapakinggang mga music. Pagod na sila sa lahat ng mga ginagawa nila. So at 200 years old, many of them tried to commit suicide. They wanted to end it all. It is a story, pero come to think of it, merong totoo, merong patotoo yun, no? If we live so long, we will get tired of life. Lalo na yung life sa ibabaw ng mundo, no? So, ganyan ang gusto nung nagsulat ng article, Why I Don't Believe in God. Gusto niya, hindi mamamatay ang tao. Kung intelligent si Lord, dapat hindi tayo mamamatay. Aabot tayo ng 200 years old hanggang 300 years old. Pero nakakapagod pala yun. Okay, so, balikan natin yung article. Sabi ng article, God is not intelligent kasi nilalang tayo na ganito yung kalagayan. We become weak, weaker, sick, old, and die. Ayaw niya noon. No, how do we counter that argument? Paano natin sasakayan yung kanyang argument? Ganito lang, madali lang yan eh. Pinag-isipan ko to kasi nung binasa ko yung article, I was disturbed, no? Kasi tama yung mga sinabi niya. So I also ask, is God intelligent? So after some time na pag-iisip ko, ganito yung aking narrating. Ganito yun ha. So, totoo ba ako inilalang ng Diyos? Sa akin, totoo. Ang susunod na tanong, nang ako inilalang ni Lord, mayroon ba siyang purpose? Okay. Kung mayroong purpose, nung ako'y nilalang ni Lord at sinusunod niya ang reason why I was created, ang tanong, matalino ba ang Diyos o hindi? And what is the plan of God talaga? So babalikan natin ngayon why we were created. Were we created to live up to 200 years old? Definitely that is not the plan of God. And what is the plan of God? Alamin natin ngayon ha. Ano ba yung plano ni Lord sa akin? Bakit niya ako nilalang? Why did God create me? Is God intelligent for creating me to become weak, old, sickly, and die? Nasa plano ba niya yan? Okay, dadaling ko kayo ngayon sa Germany. Nung nag-aral ako sa Rome, during one vacation time, 2 months din yun, vacation time, I decided to go to Germany. Doon ako mag-spend ng vacation. No?
So I stayed in one parish sa Germany. Ang tawag ng lugar ay Bonn. Pero yung village na napuntahan ko ay Duisdorf. Duisdorf. So, pagpunta ko doon, before I went to Germany, nag-aaral na ako ng German. Kaya lang, alam ko yung grammar ng German, pero pag hindi ko napapakinggan. Kaya nahirapan ako no pag nakikinig ako, nagpo-focus talaga ako para maintindihan ko yung German, no. So, nung napunta ako sa Germany, sa Duisdorf, inilagay ako sa isang konbento ng isang parish convento. Pagdating ko doon, yung parish priest umalis agad kasi hot na mag-vacation. Nung malaman niya meron ng pari makakapag-misa sa German, umalis agad siya. Hindi ko nga nakita eh. Matabang ano yun pare. Nakita ko lang nung bumalik na siya. So umalis agad siya. So nag-iisa ngayon ako sa convent. Eto na, panay yung aral ko lang German. Ako nagluluto. Tapos aral ulit ng German. Para makapag-sermon din ako sa German. Habang nag-aaral ako, in my first night doon, wala na yung parish priest, nag-iisa ako sa convent. No, tumunog yung telepono. Hala, sabi ko, patay. Pipick upin ko ba o hindi? Kasi kung pipick upin ko yung telepono, may intindihan ko ba? Ihirap nga ako umintindi pag nakikinig ako sa salitang German. I could speak it, pero listening nahirapan ako. Naku, sabi ko, anong gagawin ko? So, binayaan kong tumunog yung telepono. Kring, kring. Sabi ko, ah, saka na, pag naintindihan ko na yung German, saka na ako pipick up ng tunog ng telepono, pag tumunog ang telepono. Pero yung telepono ayaw tumigil. Hala, sabi ko baka emergency ito ah. Kasi sa tabi noong parish church, parish convent, mayroong hospital. Sabi ko baka galing ito sa hospital, baka naghahanap ng pari kasi ayaw tumigil yung telepono eh. Naku, sabi ko, duty ko ito, kailangan pick upin ko. Pero magpa-practice muna ako na sasabihin ko. So ganito ang sasabihin ko, practice. Hello, guten Abend. Here is ein Pater von dem Pfarrei. What can I do for you? Was kann Sie für tun? Was kann Sie, was kann ich für Sie tun? What can I do for you? So, pre-practice ko yun. Yung telepono, tuloy pa rin yung ringing, no? So, nung nakapag-practice na ako, dinampot ko yung telepono, sabi ko, hello, here is der Pater von der Pfarrei. Was kann ich für Sie tun? German, galing lang German ko noon eh. Sabi doon sa telepono, Huy, Pader, ikaw ba yan? Nako, patay, Tagalog pala. Practice pa naman ako ng German. Sabi ko, sabi ko, tinakot mo ako. Akala ko German. Sino ito? Sino ito? Sabi doon sa telepono, Pader, neighbor niyo ako. Nalaman namin, may bagong Pinoy dyan. Kaya tumawag agad ako dyan. Kumusta, bakit ka tumawag? Father, tumawag ako kasi dito ka kumain ha ng supper. Alam ko walang nagluluto dyan. Sabi ko, may kanin ba kayo dyan? Meron, Father. Baboy, karne baboy. Meron ba? Meron, Father. Anong gusto niyong luto? Adobo, adobo. O sige, Father. I will send my husband there, ha? Dumating ngayon yung husband niya. German. Malaking tao. No? Mabuti na lang, marunong mag-English yung susundo sa akin. So, di nakapag-communicate kami. Not in German, but in English. Nung nasa bahay na kami, lumabas yung wife niya na Pilipina. Buntis na. First child nila. At sabi nung, Pade, iwan ko muna kayo ha, aayusin ko yung kanin at adobo mo. So, nag-usap kami ng German. Ang tanong ko doon sa German, paano mo na-meet yung asawa mo? Pumunta ka ba sa Pilipinas? Pumunta ka ba sa Cebu? Taga Cebu yung pangasawa na, no?
Sabi niya, "Hindi father, hindi pa ako nakapunta sa Pilipinas. I have not been there," sabi niya. So sabi ko, "Paano mo nakilala? Yung bang napangasawa mo pumunta dito sa Germany?" Sabi niya, "Yeah, she came later na." Oh, sabi ko, "So paano mo siya nakilala?" Alam niyo yung German medyo nahihiya sabihin, parang may sikreto ba. Sabi ko, "Sige na, 'wag ka na mahiya. Tayo lang naman dalawa. How did you meet your wife?" Sabi niya, "Dito sa Germany merong mga agencies na kung gusto mong mag-asawa ng mga Asian, pupunta ka doon sa agency. Maghahanap ka ng mapapangasawa mo." "Ah, gano'n ba?" Sabi ko. "So you went to an agency?" "Yes, I did that." "And how did you encounter your husband, your wife? Paano niyo siya nakilala kung sa agency lang?" Ang ginawa pala sa agency, nung andoon na siya, pinaupo siya sa isang magandang comfortable chair before the table, at doon sa table merong inilagay na malaking aklat, parang scrapbook, makapal. Sabi nung manager nung agency, "Here is the here is the scrapbook. All you want to see, you can choose from all of these applicants." Marami palang applicants doon ng mga taga-Asia, from Taiwan, Indonesia, Philippines, from Vietnam, China, Singapore. Andoon sa scrapbook ang kanilang mga pictures. Ah, okay, now I understand. But how did you choose your wife? Paano mo siya nakilala doon sa scrapbook lang? So well, sabi niya, binuksan niya yung scrapbook. Sa first page pa lang, ang daming applicants from Asia. Gustong makapangasawa ng German. Baka yung iba sa inyo andoon. So, okay, sabi niyo. So, how did you come to your wife, your future wife? Sabi niya, "Wala lang father, binuksan ko lang yung scrapbook, tinignan ko yung mga applications, ang dami nila. Tinignan ko yung Philippines, usually gusto ko from the Philippines, eh, kasi hinahanap na yung mga taga-Philip ang dami, dami." Sa bandang gitna, noong ang tawag ko doon ay book of mga applicants to be brides, to be bridesmaids. Ang sabi niya, nung dumating siya sa bandang gitna nung scrapbook, for the first time, nakita niya yung picture ng asawa niya, mapapangasawa niya. At sabi niya, nung makita niya for the first time yung mapapangasawa niya, tumibok ang aking puso. Sabi niya, tumibok ang aking puso. Wow, sabi niya. Pero tinapos niya yung makapal na scrapbook, tinapos niya, wala nang nagpatibok ng kanyang puso. Yun lang future wife niya. So binalikan niya yung page, kinuha niya ngayon lahat ng information, address, how old, ano yung educational attainment, how many siblings in the family, anong trabaho ng tatay, andoon lahat ng mga information. So paglabas niya ng agency, nakuha niya na yung identification ng mapapangasawa niya. So nagbayad siya ng mahal sa agency. Nung lumabas siya, he started writing. Kasi nung nasa Germany ko, wala pang mga cellphone noon. So sinulatan niya ngayon yung taga Cebu. Sumagot naman agad. Tapos nagsusulatan sila. After 6 months, pumayag na yung taga Cebu na pumunta sa Germany. Kaya lang wala siyang pamasahe. Pinadalhan siya ng German. At yun, to make a long story short, sumakay siya ng eroplano, puntang Germany. Sinalubong agad siya ng kanyang magiging husband. Okay? Oh, bakit naman ito ikininto ko sa inyo? Kasi this is where we find the purpose of God's purpose, why He created us. Dito natin makikita. Kasi before we were born, before we were created, ang Diyos sa langit ay namamasyal sa kanyang hardin, full of ecstasy, full of eternal joy. Masayang masaya yung pakiramdam ng God.
tinawag niya si Gabriel, yung archangel. Sabi niya, Gabriel, I want to create beings like me, with whom I could share what I am experiencing, the joy, the eternal bliss. I want to share my happiness to beings that are like me. So I will create. So sabi niya kay Gabriel, Gabriel, bring me the book of creation. Nako, dali-daling kinuha ni Angel Gabriel, Archangel Gabriel, yung book of creation. Nang inilapag niya sa harap ng Diyos, napakakapal. Ang laman ng book of creation ay mga applicants for creation. Yung mga taong lalalangin pero hindi pa nilalalang. Andoon lang mga applicants. Parang yun sa Germany, no? So God said to Saint Gabriel, Gabriel, open the book of creation. Nung binuksan ni Gabriel yung book of creation, andoon lahat ng mga applicants. So tiningnan ni Lord lahat ng pwede niyang lalangin. Sabi niya kay Gabriel, Gabriel, next page. Yun, next page uli. Tiningnan niya. Hala, sabi niya kay Gabriel, Gabriel, next page. Pagbukas ng third page, no? Millions of thousands of applicants. Nakita ni God, isa sa inyo. Nakita niya yung muka ni Lolit, nakangiti. Nung makita niya yung muka ni Lolit, alam niyo ang nangyari? Tumibok ang puso ng Diyos na in love siya kay Lolit. Sabi niya kay Gabriel, Gabriel, list down her name. I would like to create her. Susunod na page, nakita namin niya, wow, si Angie. Nakita niyo yung mukha ni Angie, ang laki ng smile. Ibig sabihin parang, Lord, create me, Lord, create me. Tumibok na naman yung puso ni God. Sabi niya kay Gabriel, Gabriel, list down her name. I want to create her. So to make a long story short, isa-isang lumabas ang ating picture. At tuwing nakikita ni Lord ang isa sa atin, tumitibok yung puso niya. Meaning, He falls in love with each one of us. So pagkatapos makita lahat ng mga names natin, sabi ni God kay Gabriel, okay, give me now the list of all the people I would like to create with whom I could share my happiness for all eternity. So, in the wisdom and intelligence of God, each one of us came to life. Pinahiram tayo sa ating mga magulang upang maipanganak at maging humans. Bakit tayo naging humans? God fell in love with each one of us. Madalas iniisip natin, I will have to love God. I have to love God with all my heart, with all my soul, with all my strength. Nakalimutan natin, before we could say that, God has fallen in love already with each one of us. Kaya, we were created. Ano yung purpose ni God? To bring us to where He is for all eternity. To share what He was experiencing in Him. So, alam niya na yung purpose ni God. To share His joy, His eternal joy with each one of us. Okay, so pinanganak na tayo. Ngayon, may purpose si God. Nung pinanganak tayo, inilagay tayo sa isang panahon, sa isang lugar kung saan doon tayo lalago at ipapanganak. So, puminsan-minsan, di ba, tatanong natin, bakit kaya hindi ako ipinanganak na Amerikano? Bakit kaya hindi ako ipinanganak na Iranian? O bakit ako ipinanganak sa panahong ito? Hindi sa panahon ni Rizal. Bakit ipinanganak ako sa Pilipinas, hindi sa Borneo o sa Indonesia? Di ba? Ipinanganak tayo dito sa ganitong panahon, takdang panahon, kasi
meron tayong ibibigay na mission. Mission bibigay sa atin ni Lord. Okay, so the reason why God created each one of us is to share His happiness with us forever. Pwede nating itanong, kung ang purpose ni God ay to create me so I could share His joy, eternal happiness in heaven, hindi ba mas okay nung ipinanganak tayo, kinuha na agad tayo ni Lord? Diba? O di wala na tayong problema. Kasi gusto niya palang i-share yung yung kanyang happiness sa atin. Sana nung pinanganak tayo, kinuha na agad tayo ni Lord. Diba? Pero, hindi yan ang plano ni Lord. Ang plano niya ay, since He gave us a certain gift, meron siyang binigay sa atin na hindi binigay sa mga ibang beings, sa ibang animals, mga halaman. Ano yon? Freedom. Binigyan tayo ni Lord ng freedom kasi isa yan sa characteristic ng ating God. He is free to do what He wants. Binigyan tayo ng freedom para pwede tayong mag-decide. Pwede tayong pumili. Pwede tayong from so many other choices to make one or two choices only. Binigyan tayo ng freedom. Freedom is a precious gift of God. Ngayon, nung nilalang tayo, ang plano ni Lord ay dalhin tayo sa kanyang kaharian. Pero sapagkat binigyan tayo ng freedom, nais ni Lord na kung makakasama natin siya, we are going to use our freedom. Pipili tayo. Do I want to be with God for all eternity? Or I don't want to be with God for all eternity? Kaya ang ginawa ni Lord, binigyan tayo ng time. Binigyan tayo ng panahon na mabuhay sa mundong ibabaw para matutong gumawa ng desisyon for God or against God. Kasi kung ayaw natin, hindi naman tayo pipilitin ni Lord. Pero yun sana yung purpose niya, that He will give us time to make a decision, to use our freedom, gamitin ang ating kalayaan, pumili. So alam niya na kung bakit dito sa mundo, nilagay tayo ni Lord temporarily. Temporary lang tayo rito. Ang assignment natin ay to make a decision. To say yes to God or no to God. Ang sagot kung bakit tayo nilagay ni Lord sa mundong ibabaw temporarily is to make a decision for or against Him. So kung tatanungin tayo, do I want to be with God for all eternity? Do I want to share with God yung purpose niya or not? Because I can decide not to eh. Ang sagot dyan ay hindi yes or no. Alam niyo ang sagot niyan? Every day of our life, we will have to make that decision. Para pag matatapos na yung ating time, ang ating temporary living sa mundo, sanay na tayo sa decision na gagawin natin before we end our life in this world. So, do I want to be with God? The answer is in our day-to-day living. Day-to-day living. Do I want to love God in return? And how do I love God? Do I want to listen to His word? To do what He wants me to do? Yan ang mga sagot na gagawin natin day by day, araw-araw. Ngayon, mayroong kalaban yung ating pagdidesisyon. Ano yon? When we were born, we inherited what we call kasalanang mana. Kasi yung first parents natin, hindi nabigo si Lord sa first
parents natin at hindi sinunod ang kagustuhan ni Lord, so yung kasalanang nagawa ng first parents natin, namana natin. Namana natin. Sapagkat namana natin ang tinatawag na original sin, in each one of us, there is that inclination to say no to God, to disobey like what our parents did. They disobeyed the word of God. So, alam na natin kung ano yung decision na gagawin natin. Halimbawa, gusto kong mag-decision for God. Most of us make a decision for God. May kalaban tayo. Ano yon? Concupiscence ang tawag sa English. Concupiscence. We have also tendency to go against God. Inclination. Napakadaling gumawa ng labag sa tama. Labag sa salita ni Lord. Napakadaling mag-aksaya ng panahon, halimbawa, sa halip na gamitin sa kapaki-pakinabang yung oras natin, no? It is very easy. Hawakan na lang yung cellphone, laptop, tablet, ubusin yung panahon sa kapapanood ng kung ano-ano. Hindi ba? Napakadali. Yung inclination to do evil, to do what is not good, what is not right, is very easy for us because of kasalanang mana, concupiscence. Yan ang kalaban natin din sa buhay. For that reason, kung ako'y gustong gumawa ng tama, I need the help from above. Kailangan yung tulong. At kung madalas nagkamali, meron naman nagbayad na ng utang natin eh. Yung pinako sa krus, doon binayaran ni Lord yung ating mga maling ginawa, pagsuway at pagsagot ng no to the Lord. No? Halimbawa, yung maraming Katoliko hindi nagsisimba pag linggo, no? Pag habitually hindi nagsisimba sa panahon ni Lord, sa araw ni Lord, ang ibig sabihin niyan, kahit hindi ko sinasabi, ayaw ko na sa iyo, Lord. Mas mahalaga yung mga trabaho ko. Mas mahalaga yung pagkita ko ng pera, Lord. No? It's only Sundays that we are asked to go, no, to be one with the community. Ganun. Pero madalas, may mga iba sa atin na hindi pa rin nagagampanan yan because of the concupiscence, yung namana nating mana. Okay, so, dahil sa concupiscence, marami sa atin nagkakamali, di ba? Marami pa rin sa atin hindi patient, hindi kind. Sabi ni St. Paul, love is patient and kind. Kahit dito pa lang, sa first sentence pa lang ni St. Paul sa Corinthians, chapter 13, pati ako pumapalpak dyan Pag madali magalit, gusto maghiganti. Pag I feel rejected, malakas yung reaction, which is not good, no? Reaction which is not good. So, ganyan yung assignment natin, no, na titignan natin kung ang ating sagot sa misyon na iniatang sa ating mga balikat ni Lord while we live temporarily on earth is really according to what God wants us to do. At ngayon ay Lenten season. It is a time for reflection. Season of reflection yung Lenten season. At sabi ng simbahan natin, dalawa yung pag nililayan natin sa panahon ng Kwaresma. Hindi sinasabi ng simbahan natin maglakad tayo ng paluhod sa simbahan tuwing Kwaresma. Hindi naman sinasabi ni Lord magpapako tayo sa krus. No? Ang sinasabi ng simbahan natin, during Lenten season, we should remember our baptism. Number 1. Remember our baptism kung kailan tayo ay nangako. Yung bininyagan tayo, meron tayong pangako kay Lord na sinagot muna ng parents natin at mga ninong at ninang. Ngayon, yung pangakong yan, do I fulfill them? During Lenten season, pinag-iisipan yan.
And of course, pag pumunta tayo sa baptism, oh, tayo nakiisa na ngayon sa buhay ni Kristo. We became united to the, tawag natin dyan ay Paschal mystery of our Lord. Paschal mystery of Jesus is the fulfillment of His mission in life, suffering, death, and resurrection. By suffering and dying, babayaran niya yung mga pagkakamali natin. Sabi ni Jesus, I came for the sick, not for those who think they are healthy. I came for those who are weak, yung mga nagkakamali. Sa pagbalik loob nila, I will assure them na bayaran na ang kanilang mga kasalanan during my Paschal mystery. So, the first point during Lenten season, we will go back to our baptism. Sipin natin na in baptism, naging anak tayo ni Lord. We became children of the Father. So, kung children tayo ni Father, si Jesus ay ating kapatid. And we now belong to the church, the community, the disciples of Jesus, no? Okay, so that's number one. Habang may panahon pa, 1 week na lang, tapos mag-Holy Week na, go back to our baptism. Nung tayo bininyagan, tayo nakiisa kay Kristo. Yung buhay ni Kristo, naging bahagi na natin ng buhay natin, no? Because of baptism. Every time we make the sign of the cross, we remember our baptism. We have been baptized in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Lalo na pag nagkukrus tayo with holy water, remember our baptism. Sana alam natin yung date ng baptism, no? Hindi ko alam yung date namin. Nasunog yung simbahan namin. Nawala yung mga records. Okay, pangalawang point ng simbahan natin, during Lenten season, it's good to practice penance. Penitential itong season na ito eh. Kaya nga yun, nabanggit nga ni Rani, no? During Lent, wala munang Alleluia. Kasi Alleluia is a joyful song. So Lenten season is a time for penance. Penance means to engage in conversion, turning around. Yung mga preoccupation natin, yung mga pag-say natin ng no sa purpose ni Lord, no, we will turn around and face God once more. So penance. And one of the best forms of penance is what our Holy Father has encouraged us to do some fasting. Hindi lamang sa pagkain yung fasting, di ba? Paulit-ulit natin sasabi yon. Fasting from saying hurting words, fasting from worries, fasting from anger. No, sabi ni Saint Paul, love is not irritable or ill-mannered. Fasting from complaints. Complaints andun din eh. Fasting from selfishness. Fasting from words. Fasting from words. Sabi ni Santo Papa, we have to learn how to listen more instead of saying words, talking. Fasting from words so that we learn how to be listener and how to be sensitive to what the others are saying, ano yung mga opinion nila. Mabuti rin sa Lenten season, we fasting from worries. Ayun, kasama rin yon. Sabi ng Santo Papa, fast from worries. Oh, kasi yung mga worries, may mga stress natin, nagpapahina yan ng katawan actually. Fasting from unforgiveness. Ayan, may mga galit sa loob. Nakaka-stress yan, nagpapababa ng immune system ng ating katawan. Fasting from committing sin. Ayan. Maraming uri ng fasting during Lenten season because it is the season of penance. Okay? So during Lenten season, we go back again. Why was I created by God? No, because He fell in love with me. And He wanted me to be with Him in His kingdom. But before He can do that,
He will ask us if we want. Gusto ba natin? And that is where we are going to use our decision. Decision to be with God. So Lenten season is time for conversion, turning around. While from facing the world, mga worldly desires, worldly things, we turn around and face God. And look, see whether we are still in the right direction. While there is life, temporarily, tama ba yung mga decision na ginagawa ko araw-araw sa aking buhay? That is what Lenten session should be. So, Lenten season, we go back to our baptism, we do penance because we are preparing to celebrate the victory of Jesus. Yung binayaran niya, yung ating mga kasalanan, yung binuksan niya muli, yung kanyang kaharian para sa atin. This will be achieved during the Paschal Triduum, Holy Thursday, First Friday, and Vigil. Dito ma-experience natin yung Paschal Mystery ni Lord na hinihimok tayo na to join Him in His Paschal Mystery. That yung Paschal Mystery, suffering, death, and resurrection of the Lord, ay maging bahagi ng araw-araw nating pamumuhay. Paschal Mystery, memorize ninyo yung word niyan. That is the fulfillment of the mission of Jesus, no? Kasi nga, napalayo kay God. So, the Father had to send someone to bring us back to the Father. Kaya nga, when si Jesus was here, di ba, babasa natin sa Gospels, Jesus ate with sinners and tax collectors, with publicans, with non-Jews. Ini-invite na niya. Andito na yung anak ng Diyos. He wants to bring you back to our Father. Kaya Jesus came for those who are sick, for those who need Him, yung mga mahihinang gumawa ng desisyon na tama. No, Jesus is here. We need only to go to Him in prayer. Pag meron tayong mga problema at hirap sa ating mga desisyong ginagawa, let us not do them alone. Let us ask the Lord, Lord, saklolo, Lord, send us the Spirit that we may do what you want us to do. So that we could celebrate yung pinaghahandaan nating Paschal Mystery. And someday, when our last hours will come, we shall be ready for the Paschal Mystery kasi na-practice na natin sa araw-araw nating pamumuhay the Paschal Mystery, the Passover, passing from this life to another kind of life. That someday we shall celebrate the Paschal Mystery together with our Lord in His kingdom. Ayan. Pag nilayan natin yan yung mga sinasabi ng ating simbahan, para we could be more prepared to celebrate the Paschal Mystery of Jesus. So pagdating ng Paschal Triduum, at upang ang buhay natin ay maging katulad din ni Jesus sa kanyang Paschal Mystery. Okay, thank you for listening, everybody. We can now conclude with a prayer. So ang ating prayer ay isang awit. No, I will sing it first and then you will sing together. The words is Kyrie eleison, Christe eleison. God is merciful, God is beautiful, God is good. Kyrie eleison, Christ is merciful, Christ is good, Christ is almighty, and most forgiving. No? So awitin ko muna tapos susunod kayo. This is our concluding prayer. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Tayong lahat. Kyrie eleison, Christe
eleison, Kyrie eleison. One more time. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Lord Jesus, you came to gather the nations into the peace of God's kingdom. Tayong lahat. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. You come in word and sacraments to strengthen us in holiness. Kyrie Christe eleison, Kyrie eleison. You will come in glory with salvation for your people. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Thank you, Father. Thank you very much, Father. Father. Thank you, Father. Thank you po. Thank Thank you. you. Thank you, Father. Thank you po. Okay, so good night, everybody.